Mga kapatid naming sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, marahil siguro ang pinakapangunahin na dapat natin malaman ay yung mga bagay na napaka-importante rin. Upang nang sa ganun ay maisagawa natin ang importante at mauna yun. Yun nga ang sinasabi niya na taqdimul awlawiyat. Taqdimul ahammi minal muhim. Sinasabi nga nila, put first thing first. No? Mga kapatid, related sa topic natin ngayon, yung isang pangyayari na naganap sa isang sagradong lugar na kung saan walang ni isa mang nilalang ang napunta doon. Ni mga anghel sa kalangitan ay hindi napadako doon. Ni mga dakilang propeta ay hindi sila napahintulutang mapunta sa lugar na iyon. Subalit, sa bandang huli ng pagkakataon, may isang lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinahintulutang mapadpad sa lugar na yun upang ibigay sa kanya ang napakahalagang kautusan na siyang magbibigay sa sangkatauhan ng pagkakataon na makaharap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagkaharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na yon. Mga kapatid, nang ipag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha na sila ay makipag-communicate, makipag-ugnayan sa kanya ng direktang pag-ugnayan, walang pamamagitan ng sino mang nilikha. Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-utos niya kay Anghel Gabriel na sunduin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang dalhin sa ikapitong palapag ng kalangitan. At doon sa sinabi nating sagradong lugar na ni isa man nilikha ay walang napunta doon, ay doon ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad at sa atin lahat ang tinatawag na salah o pagdadasal. Ganun po kahalaga, mga kapatid, ang salah. Hindi ito katulad ng pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga arkanul Islam o kaya mga haligi ng Islam na dito sa kalupaan pinababa ng Allah si Anghel Gabriel upang ipag-utos ang zakah, pag-aayuno at iba pang mga haligi ng Islam. Dahil nga sa kahalagahan nito, mga kapatid, pagkatapos ng shahadatain, ito yung kauna-unahang isasagawa ng taong manampalataya sa Islam bilang pagpapatunay at pagsasakatuparan sa pagsabi niya na asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At tinatanggap ko at sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Ang unang, kumbaga ay pagsasakatuparan, mga kapatid, sa pagsasaksi na yon, yung pagsasagawa ng sala. Dahil nga po sa kahalagahan nito, mga kapatid, yan ang kauna-unahang itatanong sa atin sa araw ng paghuhukom. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Mga kapatid, ang pagsusuri o kaya ay pagtatanong sa kabilang buhay ay wala doon ang kasagutan. Ang kasagutan doon, mga kapatid, ay ngayon dito natin isasagawa. Habang tayo'y namumuhay pa, may hininga pa dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya mga kapatid, laking kawalan sa mga tao na dumadarating sa kanila yung mga dasal, mga oras ng pagsasala, pero binabaliwala nila ito.
Binabaliwala nila ito sa mga bagay na maaaring masasabi nating importante nga sa kanila. Pero mas importante pa rin yung sala. Yung mga taong kumbaga ay nawiwili sa kanilang mga trabaho at nakakalimutan na yung sala, tumatawag yung muaddin na hayya ala sala, hayya ala fala, halina sa dasal, halina sa tagumpay. Pero bakit nandun pa rin tayo sa ating ginagawa? Asan na yung tagumpay? Nangangahulugan lamang mga kapatid na wala tayong tagumpay kapag ipinagpalit natin ang sala sa anumang bagay na ginagawa natin dito sa mundo. Nakakaligtaan natin mga kapatid kung gaano kahalaga yung sala. Yung iba ay focus na focus sa kanyang trabaho. Yung iba naman ay nanonood lang ng TV. Yung iba naman ay nakipag-istorya lang. Yung iba naman nakipag-Facebook lang. Yun ba ang itatanong sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nag-Facebook ka ba? Nag-chat ka ba? O ang itatanong sa'yo ay yung sala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyamati as-sala. Fa in saluhat sa'iru amalih. Wa fi riwayatin faqad aflah. Kung pumasa yung ating sala, nandun yung ating tagumpay. Yun ang kaunaw-unahang titingnan sa atin. Wa in fasadat sa'iru amalih. Kung masira yung ating sala, yun ang magiging sanhi upang masira na rin at hindi titingnan yung iba pang mga dasal natin dahil wala tayong connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun mga kapatid, yung ating mga gawain, yung ating mga zakah, yung ating pagkakawang gawa, yun ay pupunta sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag connected tayo sa Allah at ang connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sala. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sa isang riwaya, fa in saluhat faqad aflah. Kapag pumasah yung sala, pasado ka. Kung may mga kulang man yan, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Pero kapag nawala yung sala, hindi ka pumasa sa sala, mahirap na. Kaya yun ang pinasabi ko mga kapatid na kinakailangan i-prioritize natin yung priority. Ano ang priority? Yung sala. Magtrabaho tayo, hindi naman yan ipinagbabawal sa atin. May reward nga tayo, may ajur tayo kung tayo ay kumikita sa mga halal. Pero it does not mean na, kumbaga ay magiging sanhi ito upang ipagpaliban natin yung pagsasala. Yung iba na mamasyal sa mall, at kapag nandyan nag-enjoy na, nakalimutan na yung sala. Mga kapatid, yung pagsusulit doon, yung examination during the day of judgment, the answer is here in this word. You have to do it here. Kapag naisagawa mo, yung sagot mo rito, automatic masasagot mo doon. Kapag hindi natin nasagawa, hindi mo masasagot doon. Yun nga ang kaibahan sa examination doon, mga kapatid. Iba doon dahil nauuna yung sagot kaysa tanong. Dito mag-exam ka, saka ka palang sasagot kung may tanong. Kasi base sa tanong, yung sagot mo. Sabi nga, fahmu su'al nisful jawab. Kasi nga, yung half of the answer is the understanding of the question. Kasi nga, ibabase mo yung sagot mo doon sa question. Pero yung doon sa yawmul qiyamah, hindi. Yung sagot dito, wala pala. Kasi alam mo na ngayon yung sagot Kapag sinabi ng muadhin na hayya ala salah, hayya ala falah, dito na pumunta kayo rito para magsala, halina't magsala, upang nang sa ganun ay, kumbaga ay kayo magtagumpay. Kapag sinagot mo yun, nasagot mo. Pero kapag dumating yung sala at lumipas na yung oras ng pagsasagawa ng sala, hindi ka pa rin nakapagdasal, hindi ka nakasagot. Ito ay unang paalaala sa aking sarili at sa atin lahat. Tao lamang tayo. Nagkakamali, nagkukulang. Pero, panatilihin ba natin yung pagkakamali natin? Nandyan naman yung, kumbaga ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na bawat oras makapagsala ka. Huwag natin ipagpaliban yung mga importante sa mas importante. Isang tip na ibibigay ko mga kapatid,
Dahil halimbawa may nakakausap ko, oh kapatid, nakapagsala ka. Hindi. Bakit? Kasi hindi ako makapagudo. Maraming mga rason. Sabi ko ganito kahit saan ka man pumunta, o kahit malapit lang, bago mo isuot yung medyas mo, magudo ka ng kumpletong pagudo. Kapag ginawa mo yan, talagang hindi mo na mamimiss ang sala. Bakit? Magudo ka bago ka magmedyas. Kapag nakapagmedyas ka na, masira yung udo mo, nakautot ka, nakatae ka, nakaihi ka, nasira yung udo mo, tama. Pero kapag dumating yung sala, saang lugar ka man, magudo ka ngayon na kahit isang baso lang tubig, makapagudo ka. Bakit? Kasi obligado lang naman, mukha, at isang beses lang naman, no? Ang obligado. Suna yung 3 beses. Magwudu ka ng isang beses, mukha, sa kamay hanggang siku. Then, pahiran mo ng basang kamay yung noo mo, yung buhok mo. Pahiran mo ng basang kamay yung ibabaw ng medyas mo. Hindi isang baso, less than isang basong tubig. Magagamit mo sa pagwudu mo, then magdasal ka na. Hindi ka natatama rin doon, no? Kaya mga kapatid, ang teknik doon ay kumbaga ay paghandaan natin. Kapag inisip natin na magdadasal ka rin sa kahit saan ka man, makapagdasal ka. Yun ang teknik lang. Bago ka magmedyas, magulo ka wala. Kahit wala pang sala. Ang importante kasi doon, bago mo isinuot yung medyas mo, ay nakapagudo ka. Dahil anytime na magudo ka, dahil nasira yung wudu mo, papahiran mo lang pupunasan mo lang yung ibabaw ng paa mo. Nakapagudo ka. Anong hugasan mo? Mukha lang at kamay. Hindi mo pa maubos yung isang baso. Kaya hindi mo mamimiss yung sala. Yun ang isang mga teknik, mga kapatid. No? Maliban pa doon, kung walang tubig, tayamom. Kaya yun nga, mga kapatid, bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala maging madali sa atin pagsasala? Dahil yung unang itatanong sa iyo Kaya nire-remind ko ang aking sarili at tayong lahat, mga kapatid. Yung mga makamundong bagay, kung minsan wala namang kwenta nakikipag-chat ka lang, dumating nag-adhan na, pero hanggang sa lumiban yung sala, yung waktong sala, hindi kaya nakapagdasal. No? Sa trabaho ka, kasi nagpo-post mo yung trabaho mo dahil gusto mong kumita ng halal. Okay, tama yan. Pero wag mo naman ipagpaliban yung sala. No? Especially lang sala naman is, kung mga short-shura lang, hindi naman yan aabot ng 5 minuto. 5 minuto, di ba? What is 5 minutes na mawawala sa'yo? Para lang masagot mo. Ang pinaka-importante dito, mga kapatid, kung lalabas tayo at wala na tayong matandaan, ang tandaan lang natin, bawat sala, sasagutin mo. Ay tatanong sa'yo doon, bawat sala, bawat sala. Sagutin mo ngayon. Hindi natin malalampasan yan. Unless kung hindi tayo mamamatay. Sino ba naman sa atin ang masisiguradong hindi mamamatay? Meron ba? Wala. Siguradong tayo mamamatay, kaya sigurado na itatanong sa atin at haharapin natin yan. Kaya bago dumating yung examination, bago dumating yung tanong, sagutin na natin dito sa pamagitan ng pagsasagawa ng sala. Ma-reminder ito sa mga taong nagsasala, mga kapatid, na kumbaga ay minsan nakakaligtaan, dinay-delay, ganun. How much more naman yung hindi pa nagsasala? Mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, imagine, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikinukwento ng talata na ito. Tingnan mo yung banal na Quran, mga kapatid, napakaganda Hindi pa dumating yung Yomul Qiyamah, yung araw ng paghukom. May kinukwento na doon, yung mangyayari doon Sagutin mo na ngayon dito. Paghandaan mo na. Qalu ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ang una-unang isasagot ng mga taong nandun sa impyerno na naglalagablab na apoy na susunog at naghihiyawan dahil sa sakit at hapdi ng impyerno. Kapag tinanong sila, ba't kayo nandyan sa impyerno? Sabi na, qalu lam nakum minal musallin. Hindi kami nagsasala. Hayya ala salah, hayya ala falah. Falah, tagumpay. Success in this world and the day hereafter. Kaya ayaw ba natin magtagumpay? Ayaw ba natin magtagumpay? Tinatawag tayo 5 beses nang nag-aadan. Tingnan niyo yung Fajr sa atin sa Kuwait, 2 adhan pa yan Doble kang tatawagin ng hayya ala salah, hayya ala falah. Halina sa salah, halina sa tagumpay. At pangalawang adhan ng subah, as-salatu khairum minan nawm. As-salatu khairum minan nawm. Ang sala ay higit na mas mabuti kaysa sa pagtulog. Nag-enjoy ka nga sa pagtulog, pero kapag hindi ka nagdasal, hindi ka pumasa sa tawag. Babayaran mo naman yan dun No? Kaya, ang matalinong tao, pagkahandaan niya. Yung nga yung mga pumapaya sa bar daw,
sikreto nila. Talagang ina-imagine nila kung anong question na ganito yung professor nila sasagutin ng ganun. Pinaghandaan na yan, nakasulat na yan. Pero hindi pa nila alam kung anong talagang, ganun ba talagang tanong. Pero tayo ngayon, hindi. Alam natin. Yung mga tanong, sagutin na natin ngayon. May mga kapatid kasi natin na sabi nila, paano ako makapagsala? Puno ako ng kasalanan. Ganito mga kapatid. Palagi na itatanong ito sa atin. Sa taong nagkakasala, kung gaano man karami ang kasalanan mo, ganun din karami, mas marami pa doon ang pangangailangan mong pagsala. Ang nakapagtataka, kung sino pang may kasalanan, siya pa yung hindi nagsasala. Pero hindi ko sinasabi mga kapatid na gumawa ka ng kasalanan, hayaan mo magkasala ka, magdasal ka lang. Hindi ganun. Pero ang idea dito ay kung nagkasala ka, magdasal ka pa rin. Kasi ang nangyayari kasi kung minsan nagdadasal yung tao, kapag nagkasala, uudyukan siya ni Satanas, huwag ka na magsala, nagkasala ka naman kanina eh. Hanggang sa maiwasan mo yung sala, ang natira lang sa iyo, kasalanan. Yun ang gustong-gusto ni Satanas. Mag-enjoy sa iyo doon si Satanas. Sa kasalanan ka, purely kasalanan, wala nang sala. No? Pero para hindi tayo mahuli yung trick ni Satanas, balik rin natin. Kahit nagkasala ka, magsala ka pa rin. Hanggang sa unti-unti mong mawawala yung kasalanan at mananatili yung sala. Mananatili yung sala, unti-unti mong ialis yung kasalanan. Kasi kung aantayin natin mga kapatid, saka pa lang tayo magsasala, kung wala na tayong kasalanan, kailan kaya yun? Tao lang tayo nagkakasala eh. Mas kinakailangan natin nga yung sala kung tayo nagkakasala, di ba? Kaya ganun po mga kapatid, kinakailangan natin ng sala sa bawat araw, at least 5 beses isang araw upang masagot natin ang mga tanong at upang mapabilang tayo sa mga taong magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Fa ya fawzal mustaghfirin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.